Magandang araw mga bata, ako nga pala si Teacher Rain. Nais niyo bang makarinig ng isang kwento? Magaling! Pero bago natin simulan, maaari bang samahan niyo ako na alamin kung ano ang ibig sabihin ng mga malalalim na salita sa kwento? Sino sa inyo ang nakakaalam ng nasa unang larawan? Magaling! Ito ay isang gwardya. Ang gwardya ay may tungkulin na bantayan at alagaan ang isang lugar. Sino naman sa inyo ang nakakaalam ng nasa ikalawang larawan? Tama! Ang nasa ikalawang larawan ay highway. Ito ay isang malawak na daan na maraming sasakyan. Ano naman kaya ang nasa ikatlong larawan? Magaling! Ito ay nagpapakita ng isang traffic. Ito ay may mabagal na daloy na sasakyan sa kalsada. Sino naman sa inyo ang nakakaalam ng nasa ikahuling larawan? Tama! Ang nasa huling larawan ay isang stroller. Ito ay isang bag na may dalawang gulong. Sino sa inyo ang sinusundo sa paaralan? Sino naman ang sumusundo sa inyo pagkatapos ng klase? Bakit kaya tayo hinahatid at sundo sa paaralan? Sino ang pangunahing tauhan na naghihintay ng kanyang sundo? Bago nating simulan ang pagbabasa ng kwento, maaari ninyo ba akong samahan sa paghahanda sa pakikinig? Magaling! Simulan na natin. 1, 2, 3, maghanda na tayo. 4, 5, 6, nakatikom na ang bibig. 7, 8, 9, umupo ng matuwid. Pagbilang kong 10, halina't makinig. Ngayong araw ay babasahin natin ang isang kwento tungkol sa isang bata na naghihintay ng kanyang sundo. Ang pamagat ng ating kwento ay Bakit Matagal ang Sundo Ko? Ito ay isinulat ni Christine Cannon at iginuhit naman ni Mariana Ching na inilimbag naman sa Adarna House. Simulan na natin! Hay, salamat! Tapos na ang klase. Pwede na kaming umuwi. Mabilis kong niligpit ang gamit ko para makapila agad ako palabas. Ang ingay ng sabay-sabay na pag-ikot ng mga gulong ng stroller namin at ang lalakas ng mga boses ng kaklase ko habang nagpapaalamanan. Nagtakbuhan kami para salubungin ng mga nanay at tatay namin sa labasan. Siguradong nariyan na si nanay. Dumiretso ako sa bangko kung saan lagi naghihintay si nanay. Laking gulat ko nang makita kong wala si nanay. Nanlaki ang mga mata ko. Kinabahan ako. Pero bago ako maiyak, sinabi ko sa sarili ko na hindi dapat akong matakot. Sinubok kong hanapin si nanay sa nagkakandadikit-dikit na mukha ng mga magulang sa labasan. Sa dami ng nanay at tatay rito, talagang nakalilito. Pinalaki ko ang mga mata ko para hanapin si nanay pero hindi ko siya nakita. Wala akong nagawa kundi umupo sa bangko, katabi ng bag at baonan ko. Unti-unting nabawasan ang mga batang naghihintay at ang mga magulang na sumusundo. Ilang kaklase ko na at ang kanilang stroller ang dumaan. Pero wala pa rin si nanay. Lahat ng bata ay nasundo na maliban sa akin. Sino nga ulit ang pangunahing tauhan na naghihintay ng kanyang sundo? Magaling! At saan naman kaya nagantay ang pangunahing tauhan? Tama! Oh, maghintay ka lang dito ha. Na-traffic lang siguro ang nanay mo, ang sabi ng gwardiya. Kaya naghintay ako. Halos nagpaikot-ikot na ako sa bangko, pero wala pa rin si nanay. Ano kaya ang nangyari kay nanay? Baka nasiraan ng sasakyan si nanay. Halos mapatalon ako sa kinauupuan ko nang maalala kong sira nga pala ang sasakyan namin. Siguradong naghahanap pa si nanay ng paraan para masundo ako. Siguro, sumakay si nanay sa isang pagong. Maliit at mabagal ang hakbang nito, kaya ang tagal-tagal bago ako masundo.
Pero alam kong nagmamadali si nanay kasi sabik na rin siyang makapiling ako. Hindi siya aasa sa isang pagong. Siguro sa isang elepante siya sumakay. Higante ang mga hakbang nito kaya siguradong mas mabilis niya akong masusundo. Pero hindi kakasya ang elepante sa daanan na may malaraming sasakyan. Siguro matagal pa bago talaga ako masundo. Siguro sa isang agila ang kinaibigan ni nanay. Mabilis silang makakalipad para masundo ako. Pero di kaya lalong matagalan si nanay sa paghahanap sa akin? Masyadong mataas ang lipad ng agila, puro ulap, building at tuktok ng puno lang ang makikita niya. Di niya matatanaw ang aking pagkaway. Siguro, nakipagsabayan sa mga unggoy na naglalambitinan mula sa isang puno papunta sa isa pa. Ay, sandali lang ay narito na siya. Pero, sa oras na sa puno ng saging sila kumapit, hindi na ipagpapatuloy ng mga unggoy ang pagsabit-sabit. Siguradong matatagalan si nanay sa pagdating. Siguro, naisip ni nanay na makiangkas sa likod ng isang balyena. Sisisid sila sa malalim na dagat hanggang sa ako'y marating. Pero sa gitna ng karagatan matatagpuan ng isang balyena at hindi nito kayang lumangoy sa mababaw na baybayin. Naku, matatagalan si nanay sa pagsagwan papunta sa akin. Ay, nanay, paano mo ba ako susunduin? Napagod ako sa kakaisip, isang malalim na buntong hininga, sabay na ngalumbaba ang tangi kong nagawa. Lalong napakunot ang noo ko sa mga naisip ko. Siguro nalimutan na ako ni nanay. Siguro hindi na niya ako mahal. Siguro napagod na siya sa pagsundo sa akin sa araw-araw. Siguro hindi ko na napigilang maluha. Sumikip ang aking dibdib, hindi ako makahinga. Itinago ko na lamang ang nalugi kong muka sa aking mga kamay. Ano kaya ang naramdaman ng tauhan sa kwento habang lumilipas ang oras? Magaling! Kung kayo ang tatanungin, ano ang maaari niyong gawin upang magpalipas ng oras habang naghihintay? Nanay, buti dumating ka. Akala ko nilimot mo na ako. Maaari ba kitang limutin? Ikaw ang pinakamahalaga sa akin? Ang amo ni nanay sabay yakap sa akin. Nasiraan ka ba ng sasakyan, nanay? Hindi, na-traffic lamang ako sa highway. Napawi ang lungkot at luha ko, napalitan ng ginhawa at tuwa. Tama nga pala ang gwardya. Na-traffic lamang si nanay. Ano ang naisip niyang dahilan kung bakit matagal ang kanyang sundo? Magaling! Naisip niya na hindi na siya mahal ng kanyang ina. Ano-ano ang mga naisip ng bata sa kwento habang naghihintay sa kanyang sundo? Tama! Naisip ng bata na baka hindi na siya mahal ng kanyang ina at napagod na ito sa araw-araw na pagkasundo sa kanya. Dumating ba sa huli ang kanyang ina? Magaling! Dumating sa huli ang kanyang ina. Ano ang naging paliwanag ng kanyang ina kung bakit siya nahuli? Tama! Ang sabi ng kanyang ina, siya lamang daw ay natraffic sa highway. Ano-ano ang naramdaman ng bata nang makita niya ang kanyang ina? Magaling! Kung kayo ang tatanungin, ano ang mararamdaman ninyo kung nahuli ang inyong sundo at bakit? Tama! Maaari tayong malungkot, pero maaari rin tayong gumawa ng paraan para malibang at maging masaya habang nag-aantay ng sundo. Bago tayo matapos sa ating kwento, ay may ipapagawa ako sa inyo. Ito ay ang huling parte ng ating pagbabasa. Gagawa kayo ng activity kung saan meron tayong sticker maze board na pipili kayo ng isang gawain na inyong gusto at hahanapin nito ang mga daan sa salasalabat na linya. Narito ang pamamaraan.
Mamimili ang mga bata ng sticker na gagamitin nila upang hanapin ang daan patungo sa kanilang nais na gawin habang naghahantay ng kanilang sundo. Ikalawa, kapag nahanap na ng bata ang daan patungo sa kanilang nais na gawain, ay maaari na nilang ipaliwanag kung ano ang dahilan kung bakit gusto nila ang gawain na ito. Sa huli ay maaari na nating tanungin ng bata kung ano-ano nga ba ang aral na maaari nilang makuha habang naghihintay sila at naghahanap ng daan patungo sa nais nilang puntahan. Muli, ako si Teacher Rain. Maraming salamat mga bata. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating pagbabasa ngayong araw.